Delivery Wow ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawayang kapayapaan at habag biyayang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw sa ating mga lakad. Saman tayo paroroon. Ang Panginoon po ang gabay natin, kasi ang sabi po na malanaklat is Psalms 91 verse 11 na magpauna ko na anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan. So anghel ng Panginoon po ang nag-ingat po sa atin sa daan para hindi po tayo mapahamak anuman ang mga sakuna, mga pangyayari na hindi na nailasahan, na ito po ay kumakalas din ang buhay ng tao. Pero sa habang ng Diyos, kahit na po ganito ang ating pamuhay, minsan po hindi tayo sakdal sa ating pamuhay, kapatid. Minsan po talaga nagkakamali po tayo na hindi maiwasan na sa ating mga pag-iisip, naramdaman, pananalita ay mali talaga tayo. Subalit dahil po na mapagmahal ang Diyos, hanggang sa mga ron ito ay tinuturuan pa rin tayo, sapagkat hindi na mabawi mga kapatid ito ating pagkahinirang. Hindi na po mabawi kahit na ano pa ang mangyari ng sanlibutan, sapagkat pasimula pa lang na tinatag ang sanlibutan, alam na po niya kung sino ang kanya magiging anak. Ibig sabihin na noon pa lang alam na po ng Diyos kung sino talaga ang mga tao na maging masunurin sa kanyang salita, at sino din ang mga suwail kung talaga lumalabag ng salita ng Diyos. Kaya nga pinapangaralan po tayo, ibaka po pagpatuloy tayo sa pagiging suwail, na alam naman natin na ang mga suwail kung makasalanan ay walang bahagi po sa kanang langit. Kaya mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos kahit na po na hanggang sa mga araw na ito, kitang kita talaga ng Diyos kung ano ang ating pamuhay. Now, saan tayo paroroon? Alam po ng Panginoon mga kapatid, no? Sa Proverbs chapter 5:21 na kahit saan tayo paroroon, alam po ng Panginoon, tanda po natin na ang ating pamuhay talaga ay hindi po nakakabuti sa kanyang paningin. Subalit, kahit na ganyan po pamuhay natin, hindi man tayo binabayaan ng Diyos na mamatay lang tayo sa ganyan na pamumuhay, kasi impyerno talaga ating kantungan. Sa Proverbs 5:21, pakinggan natin. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ayan po wala po tayong may dahilan sa araw ng paghukom, dahil kitang kita po ng Diyos saan tayo paroroon, at kitang kita ng Diyos ang ating ginagawa. Yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Diba? Kaya hindi po tayo mapahamak, sapagkat nakatingin ang Diyos sa atin. Pero ang mga masama, yun po ang mangyari, kapahamakan talaga ang mangyari na masama. Pero ang matuwid, kahit mabuwal, no? Kahit mabuwal tayo mga kapatid sa ating pumuhay ngayon, may iwasan talaga na minsan talaga ay nabuwal tayo sa mga pagsubok, kapighatian, nabuwal tayo sa mga problema na minsan mga kapatid ang simbahan napakalayo na po sa atin, sapagkat nabuwal tayo ng mga suliranin. Hindi po tayo nakatayo dahil po na mabigat na suliranin, mabigat na problema na dumating sa buhay natin. At yun po ang dahilan mga kapatid na talagang ang ating pamuhay ay hindi po nakakabuti o nakakalugod sa Panginoon. So yan mga kapatid ang dapat natin malaman, na sana po ay alam natin mga kapatid na ito talaga ay ang mga suliranin na mabuwal tayo mga kapatid. Pero tanda po natin
kung hindi matuwid ang pumuhay natin, tuluyan tayo dyan. Mabuwal tayo ng tuluyan sapagkat ang pumuhay natin masama. Ganito po ang sinabi ng Biblia sa Proverbs 24 verse 16. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Diba? Biblical po mga kapatid. Hindi tulad ng masama na kapag nabuwal ay hindi makabangon pa. So kaya ganito mga kapatid ang kalagayan natin. Nabuwal naman tayo, pero dahil po sa matuwid na pumuhay natin, nakaahon pa rin. Ibig sabihin, survive po tayo sa lahat na dinaanan po natin ng mga suliranin, mga pagsubok, kung mga panalait, paninira, kung pangutya sa atin, pero nagpatuloy pa rin tayo. Pero hindi po ito sa atin sabihin natin kakayahan. Pero ang Biblia nagpapatunay, kapag matuwid lang po ating pumuhay, mabuwal pa ng 7 beses, makatayo pa rin tayo. So yan mga kapatid ang ibig sabihin. Pero kung hindi matuwid ang pumuhay natin, kapag nabuwal tayo, tuloy na tayo dyan. No? Tuluyan tayo. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Tiyak na makabangon ulit. Kaya, muntik-muntik lang. Kapag matuwid ang pumuhay natin, muntik-muntik lang. Muntik masagasaan, munting mahulog, muntik nang mamatay. So marami pong dinadaanan na muntik-muntik lang. No? Yung po mga kapatid, na kapag ang pumuhay natin sa harapan ng Diyos ay kaya-aya sa Diyos, muntik-muntikan lang tayo. Ibig sabihin, buwal talaga tayo. Mayroon tayong mga hinaharap na mga suliranin. So akala natin wala na itong pag-asa kasi talagang mabigat na talaga ang problema ko. Hindi po, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Maasahan po ang Diyos na ating pinanglingkuran na kung daranas ng mga pagsubok, mga kapatid, hindi tayo tuluyan. Pero ang masama, Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. kaya tuluyan talaga. Pero lumabas sa bahay, buhay, pagbalik, nakakabaong na. So natuluyan, may nasagasaan, may nabaril, may napagtripan. So marami po ang sabihin natin dahilan na mamatay ang tao. Dahilan lang po yan. Kung talagang mapahamak ka talaga, kapag ang pumuhay natin talaga ay masama, tuluyan ka talagang mabuwal dyan. Kung saan ka mabutan ng kamatayan, andiyan ka na talaga. Pero iba po, pag matuwid tayo, pag matuwid pumuhay natin, hindi naman tayo nung malinis, pero ito po ay aral para sa atin na kapag matuwid po tayo ay may kasiguruan po sapagkat ang Panginoon nakatingin talaga sa mga matuwid. Mga kapatid, napakahalaga po na nakatingin ang Diyos sa atin sapagkat hindi tayo mapahamak, no? Wala pong kapahamakan na darating sa buhay natin kapag matuwid lang ang pumuhay natin sapagkat nakatingin ang Diyos sa mga matuwid at nakinig siya kung ano ating kahilingan. Mga kapatid, pakinggan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Ito po sinabi ng Biblia. Kapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Diba? So talaga, walang masama na mangyari kung palagi natin ginagawa ang mabuti. Pero kung naging Israel na tayo, pulo na lang inatupak natin ang sarili nating kagustuhan, mapahamak talaga tayo. Mapahamak tayo. Kaya nga mga masama, mamatay tao ay hindi dumating po sa maximum na sinabi ng Panginoon na buhay ng tao. May maximum po tayo, mayroon. Mga kapatid, pakinggan natin dito po sa Psalms in chapter 90 verse 10. Ito po ang sinabi ng Biblia. Maximum tayo, mga kapatid. Ito ang maximum natin. 90 verse 10 dito po sa Psalms kung mga awit. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Walang lubos na nakakaunawa ng inyong matinding galit. So walang lubos na kaunawa si matinding galit. So akala siguro natin
dahil na buhay pa tayo, na ubusin na natin ang panahon para po sa ating sarili niyang kagustuhan. Hindi po. Kailangan natin sundin ang aral ng Diyos para hindi po tayo mapahamak. Kasi mahirap na umaasa tayo, mga kapatid, ng mga bagay dito sa limutan na makamtan, yung pala ay ang ating kaluluwa mapahamak pala. So dapat natin malaman na kailangan natin ito, mga kapatid, alam na saan man tayo paroroon, alam po ng Panginoon anong ginagawa natin, sapagkat tinitingnan po tayo ng Panginoon. Kaya napakadelikado po na kung sa ating pamumuhay ngayon, ang ating sarili na po natin kapakanan, ating ginagawa, hindi po tayo sumusunod ng layunin ng Diyos. Kitang kita po ng Diyos kung anong klase pamumuhay ito tayo, mga kapatid. Kaya wag natin hayaan na akala natin tama na ito, simba lang tayo, trabaho, kain, inom, negosyo, pangarap. Hindi masamang mangarap, normal lang po yan, kasi buhay pa tayo, may pangarap tayo. Pero dapat ang pinakamalaga na pangarap kung paano tayo makapasok doon sa kaluwalhatian ng Diyos, paano natin makamtan ang kaligtasan. Ito po ang pinakamalaga sa lahat ng bagay na ating nakamtan dito sa libutan. Kaya dapat, mga kapatid, alam po natin ito. Huwag hayaan natin na itong ating buhay mapahamak dahil po sa ating sarili na kagustuhan. Dahil po mapahamak tayo dyan. Kasi alam ng Diyos saan tayo papunta. Alam po ng Diyos ating pamuhay. Wala nakatago sa paningin ng Diyos. Sa Hebreo in chapter 4 in verse 13. Ganito po ang sinabi ng sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 4 in verse 13. Ito po, mga kapatid, pakinggan natin. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Diba? Langtad po. Na anong gawin natin ngayon? Wala nakatago sa paningin ng Diyos. Sabihin mo, hindi nakakita si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si uncle, hindi nakakita sa akin. Pero ang Diyos, kitang-kita po tayo. Kaya dahil po na ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, papunta tayo sa impyerno, so pinagsabihan tayo na sana po ituwid na po natin ang ating pamuhay. Magsisi na po tayo na hindi pagitang tao lang. Kasi may pagsisi po na pagitang tao, ay ibig sabihin nasa bibig lang po nagmula. Yung po ang pagitang tao, hindi galing sa puso. Dapat ang pagsisi na galing sa puso. Yan ang dapat nating gawin. Hindi pagitang tao lang. Kasi ang pagitang tao hanggang sa bibig lang, pero ang pamumuhay ganoon pa rin, no? Sabihin mo na, hindi na ako mangnakaw. Pero manakaw ka na naman. So ano po yung ibig sabihin? Galing lang sa bibig yun, kasinungalingan. Kasi ang bibig nagsisinungaling. Pero ang galing sa puso, yan po ang totoo, na talagang tumalikod na, hindi nangnakaw, naglingkod sa Panginoon. So yun po ang ibig sabihin. Kasi ang sinabi ni Propeta Joel, mga kapatid, ang Biblia po nagpapatunay dito sa Joel Kabanata 2, talata 13, na ang pagsisi natin hindi pagitang tao, mga kapatid. Tandaan po natin. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. Ayan po. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. So ano ba itong pakitang tao? Tulad ng sabihin natin, nagpupuri sa Panginoon, nagsasamba sa Panginoon, pero pakitang tao lang para sabihin na siya ay makadiyos at mayroon siyang nakilalang Diyos. Pero pakitang tao lang po. Dapat ang pagsisi, mga kapatid, galing sa puso, buong puso, mga kapatid. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. So sa labas lang po, dapat galing sa puso. Magsisi ng buong puso, hindi pakitang tao. Ibig sabihin pakitang tao, nasa labas na po, tulad na sinasabi, no? Tulad natin pagsamba. May pagsamba po na walang kabuluhan, pakitang tao lang. Mayroon ba, pastor? Mayroon po. Pakinggan na lang natin, mga kapatid. Mayroon pagsamba po na ito'y pakitang tao lamang, na nagpupuri sa Panginoon ang mga bibig nila, pero ang puso
malayo sa Panginoon. City, size city, dito po sa Marcos. Pakinggan natin mga kapatid. Sinagot sila ni Jesus, "Tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng mga pakitang tao." Mga pakitang tao. Ano ang ugali nila, mga kapatid? Sino po sila nagpakitang tao lamang? Nagpupuri ang labi, ang bibig nagpupuri sa Panginoon, pero ang puso malayo sa Panginoon. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, "Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso." Ayan. No? Ang kaliwanag po. Wala po tayong madahilan kasi ang pakitang tao lamang nagpupuri ang labi sa Panginoon, pero ang laman ng puso, mga kapatid, hindi po yun na para sa Panginoon. Ang laman ng puso nila, mga kapatid, pakinggan natin sa Mateo 15:19. Ito ang laman ng puso nila. Kahit nagpupuri sa Panginoon, pero ang puso nila, ito ang laman. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ayan. Napagliwanag po Ito ang laman ng puso, pero ang labi nagpupuri sa Panginoon. Pero ang laman ng puso, mga kapatid, napakaliwanag po dito ng laman ng puso nila sa Mateo 15 verse 19 to 20. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ayan po maliwanag po yan. Wala po tayong hinusgahan. Pero ang Biblia nagsasabi, nagpupuri sila. Ito mga pakitang tao, nagpupuri sa Panginoon. Subalit, ang laman ng puso, hindi po yun ang nakita ng tao. No? No, sinabi sa verse 7 sa Marcos City, Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Kaya, walang kabuluhan ang pagsamba natin sa Panginoon kung ang sinusunod natin ang utos lamang ng ating puso. Tinutulak, kapatid, tayo sa pagpatay, pangalunya pakiapid, panira ng kapwa, itong pagsaksi ng kasinungalingan. Yan po ang pakitang tao nagpupuri sa Panginoon. Subalit ang laman ng puso, yan talaga mga kapatid ang nakita ng Panginoon sa puso ng tao. Maliban na lamang kung galing sa puso ang pagsisi, yung pong isabihin na talagang inalis po natin sa ating puso ang laman ng pagpatay, pangalunya, pakikiapid, pagsaksi ng kasinungalingan, at paninira ng puri ng kapwa. So, pero kung hindi po mga kapatid ganyan ang ating pumuhay, so delikado po. Delikado po ang ating kantungan. Baka po kapahamakan, mga kapatid, na doon sa apoy na hindi mamatay, mga kapatid, na hindi inasahan ang mapuntahan natin. Huwag naman sana, mga kapatid, paintulot ng Diyos sapagkat mapagmahal ang Diyos. Pero huwag natin, mga kapatid, ubusin ang pasensya ng Panginoon dahil po may hangganan po ang buhay ng tao dito sa limutan. Lahat po tatapusin ng Panginoon, langit lupa mawala, pati ang nakatira dito, anumang bagay, lahat masusunog na apoy at talagang walang matitira. Ayan mga kapatid, no? Walang matitira. Ano man ang ating nakamtan sa salimutan na ito, lahat mawala. At sana mga kapatid, huwag natin pahintulot na habang buhay tayo na sa atin lang po ang nasusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. So sana mga kapatid na patuloy tayo na makapanood, no, sa ating mga video na ating pinupost dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook,
sana magpatuloy tayo mga kapatid, no? Magpatuloy tayo sa nakikinig na ating mga video na ating pinupost dito po sa YouTube channel sa Facebook. Sana mga kapatid na hindi po natin sayangin ang pagkataon na habang buhay pa tayo, sana ay mapakinabangan natin ang mga panahon na ikabubuhay natin. Kasi mahirap na. Umasa po tayo ng kaligtasan na yung pala ang kapamakan ating kantungan. So ayon ng Diyos, sapagkat ang Diyos mapagmahal, mapagbiyaya ang Diyos. At tayo sa Panginoon na lahat talaga tayo ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Kasi yun po ang plano ng Diyos sa atin, maligtas at makakaalam ng katotohanan. Kasi yan lang po ang pinakamalaga mga kapatid, no? Sa bawat araw na ating pumuhay, na hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa, may pag-asa. Habang buhay pa mga kapatid, may pag-asa tayo. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa, dahil tandaan po natin ang sinabi Biblia dito sa 9:4 mga kapatid, sa Ecclesiastes, kung mangaral sa 9:4, habang buhay pa tayo, may pag-asa. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya, pero ang patay ay walang nalalaman. Ayan. Ang totoo, alam ng tao mamatay tayo. Alam natin mamatay tayo, pero ang patay wala na pong nalalaman. So kasi kahit tapon mo pa yung katawan, kahit pa sapin mo yung katawan, kapag patay ng tao, wala na po siya nalalaman. Kahit na kung upakan mo pa yan ng isang araw, hindi pa aaray kasi patay na po. Pero alam naman natin mamatay tayo. Kaya lang, tandaan po natin, wag naman hayaan natin na pag namatay po tayo, na ang lugar na ating mapuntahan, hindi po yung ating inasahan. Sana po puntahan natin mga kapatid, yun po ang paraiso na nakahanda sa atin ng Panginoon. Nakahanda po sa atin ang paraiso. Kaya wag natin hayaan na itong mga panahon natin na natitira ngayon na masayang lang po. Habang buhay tayo may pag-asa. Ang problema, habang buhay tayo ay hindi po tayo umaasa, no? So kung may pag-asa tayo, so dapat gawin na po natin ang pag-asa nito. Kaya nga ang sinabi ng Biblia sa 7:21 sa Mateo, na hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. So maliwanag po yan mga kapatid sa 7:21 sa Mateo. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Di ba? So maraming tumatawag. Kahit yung kriminal sa ng kulungan, tumatawag din sa Panginoon. Kahit saan ka. Pag nasa kagipitan ng tao, tumatawag sa Panginoon. Dahil ba tumatawag sila? May kasiguruan? Hindi po. Kasi ang kasiguruan natin ang pagsunod. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So yan po. Kaya hindi po basihan na simba lang ako. Kasi sa pagsamba, nanalangin tayo, nagpupuri sa Panginoon. Ang problema, alaman ng puso natin ay hindi po sa kalooban ng Panginoon. Yan na po ang sinabi ng Biblia sa Marcos City na walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Bakit walang kabuluhan? Nagpupuri lang sa bibig, pero wala ang utos ng Diyos sa puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Bakit walang kabuluhan? Dahil po dito sa 6, Tinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na,
Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. 7. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. So may nagsasamba ngayon na ang sinusunod nila utos ng tao din. At nagpupuri ang bibig sa Panginoon pero ang puso malayo. At walang kabuluhan ang pagsamba nila din dahil ang ginagawa nila, sinusunod nila ay utos na ng tao. Na maraming nagsasamba ngayon na ang pagsamba nila ay salungat sa Biblia. Tulad ng disdiyusan. Ito bawal po ito sa Biblia magsamba ng disdiyusan. Pero bakit mahilig ang tao sumamba na may mga larawan kung ribulto na tinawag na disdiyusan? So yun po, walang kabuluhan ng pagsamba dahil po ang pagsamba natin hindi po sang-ayon sa Panginoon. So ang Panginoon naghahanap po sa totoo na magsasamba. Pakinggan natin sa 4:23-24 dito po sa Juan. Pakinggan natin ha, ganito po sinabi ng Biblia. Tandaan mo, darating ang panahon, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na magsasamba, tunay ha, pag sinabing tunay, mayroong piki. Tama nga, Marcos 7:7, na walang kabuluhan ang pagsamba sa akin dahil ang kanilang ginagawa ay utos na ng mga tao. Di ba? Sa pagsamba, nagharap ang Panginoon sa totoong pagsamba. Pakinggan natin sa verse 24. Ito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ayan po, ang pagsamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos Espiritu, kaya ang hinahanap ng Diyos na magsasamba, tunay. Pag sinabing tunay, mag-ingat tayo sa piki. Tulad ng pira, kapag sinabi na piki, hindi tunay. So may pagsamba pala na piki. Kung ibang translation, hindi tunay. Ang pira na genuine ay makapagbili ka talaga. Pero ang pira na piki, hindi ka makabili. No? Hindi tatanggapin po yan kahit saan ka magbili. Pag piki, hindi ka makapagbili. So ganoon po ang pagsamba din. Kaya naghanap ang Panginoon na sa totoong magsasamba. Dahil kapag hindi totoo ang pagsamba natin, kapahamakan ang ating kantuhan. Yan po ang pinakadelikado sa buhay natin. So sana mga kapatid, ay sikapan natin, no? Sikapin natin na ang pagsamba natin ay kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po mga kapatid, pakitang tao lamang. No? Kasi pakitang tao sa bibig lang talaga. Nagpupuri, nagpasalamat, pero ang puso, nandiyan ang puot. Nandiyan po ang paninira, ang kasakiman, pangnanakaw, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, pagsamas Diyosan, panira ng kapwa, at pagsinungaling. So yan po ang kalagayan natin, no? Kaya dapat natin malaman mga kapatid na sa ating pumuhay ngayon, sana po hindi pagitang tao lang. Kasi kapag ang ating pamuhay hanggang na po sa bibig natin, ang ating pagpupuri, ang ating pagkitang tao, simba lang tayo. Kasi yun ang pagkita ng tao, magsimba, marunong ka magdasal. Pero ang laman ng puso natin, hindi makita ng tao. Yun po mga kapatid na nakita ng Diyos. Kaya hindi natin matuya kung natin malinla ang Diyos. Kasi kung anong tinatanim natin, yun po ang anihin natin. Sinabi talaga sa Galatia, mga kapatid, chapter 6 verse 7, na hindi natin matuya ang Diyos. Kasi kung ano ang ating tinatanim, yan ang anihin natin. No? Maliwanag po mga kapatid. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So kaya kung nagkukunwari lang po tayo sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, so sa tao, pili natin maninla o magkukunwari tayo, pero sa Diyos, hindi po tayo makapagninla at hindi po tayo makatago sa ating pagkukunwari. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. No, marami pong umaasa talaga mga kapatid ng kanilang sariling mga pamuhay, pero ang salita ng Diyos hindi po ginagampanan. Hindi po natin ginagawa kung ano ating napakinggan. Kaya kaparusahan talaga ating kantungan. Kung gano'n na lamang mga kapatid ating pamuhay,
na sa ating panahon ngayon na ang ating masusunod lang, ang ating ginagawa na layunin, hindi po ang layunin ng Diyos. Kaya kahit saan tayo magtago, kitang-kita ng Diyos. Ayon po sa ating givers, mga kapatid, sa 5:21 dito po sa mga kawikaan, na kahit saan tayo magtago, kitang-kita tayo ng Diyos. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Yan mga kapatid. So kaya ano man, no? Kahit ano pa ang ating pagkukunwari, kitang-kita ng Panginoon. Sapagkat niya ang Panginoon sa puso nakatingin. Now, sabi pa ni sa sulat po ni Joel, Kabanata 2, talata 13, na magsisi kayo ng buong puso ninyo, hindi pagitang tao. So yun mga kapatid, kasi ang pagitang tao lang yung nagpupuri lang tayo talaga, nagsimba tayo ng linggo, tayo po talaga nalangin, tayo po ay nagpapasalamat, pero ang laman ng puso natin, hindi po yun ang layunin. Kasi pagitang tao lang talaga, para hindi po tayo hatulan ng tao, pero ang Diyos humahatol po sa atin. Sa ating panalita, may hatol po yan. Sa ating mga ginagawa, may hatol. Sa ating mga iniisip, may hatol. Kaya, hindi po nais ng Panginoon talaga na tuluyan tayo sa salibutan na ito, na hanggang sa kamatayan ay tayo lang talaga ang masusunod. So anong purpose na naparito po ang ating Panginoon Kristo, na siya po sinugo ng ating Diyos Ama upang talaga na ipako siya sa cross, upang bawiin tayo sa ating kaaway na ang dyablo. Na hanggang ngayon mga kapatid, nakaranas man tayo ng mga pagsubok, kapighatian, mga suliranin sa buhay, mayroon tayong dinadaanan na mga mabigat na mga pagsubok na hanggang ngayon ay nanaig pa rin tayo dahil po sa Panginoon na tumutulong po sa atin, dahil wala tayong magawa kung wala ang Diyos. So minsan mga kapatid din, nakaahon na sa kahirapan, nakaahon na po sa mga pagsubok, kung nanaig na tayo sa mga dinadaanan natin. Pero ngayon, ang ating pamuhay, parang akala natin tayo lang po ang gumawa ng paraan para makaahon, tayo po ay sabihin natin malakas. Nakalimutan na po ang Diyos. Kahit nga itong mga video na ginagawa natin, hindi po lahat ng tao interesado. Kasi kung ibis natin sa mga viewers natin, sa mga viewers mo na ibang mga vloggers, kung mga may YouTube, Facebook, so hindi po gaano karami ang ating mga viewers, dahil po ang salita ng Diyos talaga ay nagtutuwid ito sa atin. Wala pong anak na nasayahan kapag tinutuwid po ng ama. Sinusupil minsan, no? Kasi ang pagtuwid natin sa ating mga anak, pinapalo, pinagalitan. So, dahil po na sa ganyan na paraan na pinapalo natin, pinapagalitan ang anak natin sa ating pagtutuwid, hindi po nasayahan anak natin. Minsan po napupuot ang anak natin sa atin dahil ang ating mga pagpayo at sa ating pagtutuwid sa kanila, dinadaan po natin sa dahas. Palo, suntok, sampal, anong paman ang ginawa ng mga magulang para lang matuwid ang anak. Pero mas lalo po, kapag ang Panginoon po ang nagtuwid sa atin, masakit talaga. Nahirapan po tayo. So, huwag na sana tayo daranas pa o hahantong tayo sa pagpalo ng Diyos. Pinapalo, no? Itinutuwid ng Panginoon ang kanyang mga iniibig. Pinapalo, tinutuwid. Sa pahayag in chapter 3, in verse 19, pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Dito sa pahayag in chapter 3 in verse 19, ganito po ang sinabi ng Banal na Aklat. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. So bakit na itinutuwid, idisiplina po tayo? Sa pag-ugali natin, hindi po mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya sinabi ito, magsisi na kayo at ituwid ninyo ang ugali ninyo. Ituwid ang ugali ninyo. Bakit dinisiplina tayo?
Bakit tinutuwid tayo? Masama ugali natin. Ang problema, kapag napakinggan po natin ang salita ng Diyos, tumatagos talaga sa ating puso. Kasi ito yung sinabi sa Pablo sa chapter 4 verse 12 dito sa Hebreo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos parang espada dalawang patalim. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Diba? Salita ng Diyos, napaka talaga, mabisa. Higit sa matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito. Matagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. Tumatagos sa kaluluwa at espiritu. Sa kinalooban po natin, tumatagos po ang salita ng Diyos. Kaya marami nakadaan po ng ating mga video, live sa YouTube channel, sa Facebook. Kaagad sila umalis, kaagad sila, mga kapatid, nag-scroll down kasi natatamaan talaga sila sa salita ng Diyos. So ganun tayo noon. Wala tayong panahon sa Panginoon. Wala po tayo nagtupak kundi na maglasing, barkada, gusto punta saan man. Pero na tayo po ay nahuli na ng Panginoon, kung binigyan na tayo ng pagkataon na maging sa Kanya na, ay na kinapupuutan na po natin ang dati nating ginagawa. Iniiwasan na po natin yung dati nating pamumuhay. Kasi ito talaga, na ang salita ng Diyos, mabisa talaga. Kaya pag napakinggan natin na tayo mga Suel, tatamaan tayo. At hindi po ito sa puso tumatagos, mga kapatid. Tandaan po natin. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Di ba? Nalalaman ang malalim at iniisip at hinahangad ng tao. Hanggang mo pumatay ka, sa Biblia, huwag kang papatay. Di ba? Gusto mong mangalunya, sa Biblia, huwag kang mangalunya. Kaya na, tumatago sa puso natin, mali pala ito. Hindi pala dapat ito ginawa natin kasi labag ito sa kalooban ng Diyos. Yun po. Kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, ikaw talaga matamaan sapagkat ang pumuhay natin salungat sa kalooban ng Diyos. Pero kung namuhay po tayo ng Kristiyano, kung talaga may takot sa Diyos, masarap po pakinggan ang salita ng Diyos. Bakit masarap? Kasi, mabatid, sang-ayon po ang pumuhay natin sa salita ng Diyos. Kaya masarap pakinggan, ikaw pala ay umiwas sa pagpatay, umiwas sa pangalunya, iwas sa pagkikiapid, sa basdiusan, umiwas pa sa pagimbay tumboy, papagtungayaw, iniwasan po natin. So napakaganda pakinggan sapagkat may inasahan po tayo na buhay na walang hanggang. Meron tayong inasahan na pangako ng Panginoon. Ang kakain na aking laman, iinom na aking dugo, may buhay na walang hanggang. Na mga kapatid, ito po ang sinulat po ni Apostol Juan sa John chapter 6 in verse 54-55. So maliwanag po dito na sa ating pamuhay ngayon, ito ba talaga ay pamuhay natin ito? Kumakain ba tayo ng kanyang laman, katawan, uminom na ang kanyang dugo? Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Di ba? Totoo ba talaga kumakain tayo ng kanyang laman? Anong laman? Makikita hindi? Makikita. Ito mabasa natin, makikita hindi? Makikita. Ito ang laman na makikita natin, na binabasa natin at kinakain natin. Ibig sabihin, tinutupad natin kung ano ang nakasulat dito. Tinutupad. Ang yung pagkain, pagtupad. Ang pag-inom ng dugo, ito'y pagkamit ng kapatawaran ng kasalanan. So kung napatawad na tayo, sumita ng bautismo sa pangalan niya, tayo po ang tunay na nakainom ng kanyang dugo. Kasi ang dugo nagpapatawad. Kaya tayo mga pinapatawad na, tayo po ang tunay na kainom ng dugo na ito. At ang laman na ito, itong binabasa natin na salita ng Diyos na makikita natin sapagkat ang laman makikita. Ito ang mabasa natin, makita hindi, makita. Ito ang laman na iniwan niya. Kakainin natin ito. Paano kainin? Sundin lang natin kung ano nakasulat dito. 4:34 dito po sa Juan, ito po yung sinabi ng Panginoon sa mga apostol. Ang pagkain ko, Sinabi ni Jesus sa kanila,
Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. So ang pagkain, ang pagtupad sa kanya pinapagawa. Nababasa natin sa Biblia ang salita ng Diyos. Ito ang kanyang laman na dapat nating basahin at unawain at gawin para makakain tayo. Sa paggawa natin ito, makakain tayo. Anong utos? Ito po ang sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. So alam natin na ang dugo ng Panginoon nagpapatawad. So meaning to say, tayo po tunay nakatanggap na ng kapatawaran, tayo po ang tunay nakainom na po ng kanyang dugo. Kasi hindi natin magawa ang bautismo kung hindi nakasulat dito sa Biblia. At yun, kapag binabasa natin ito at ginagawa, nakakain po tayo ng spiritual na pagkain. At kung nagpabautismo na tayo sa pangalan ni Jesucristo, napatawad na tayo sa ating kasalanan. Yun ang pag-inom ng dugo na yan. So, ang dugo ng papatawad, meaning kapag napatawad na tayo, tayo ang tunay na kainom ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Siya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakadagdag po sa atin ito. Tanda po natin, saan tayo paroroon, ginagabayan at tinitingnan tayo ng Diyos. Kung ano itong ginagawa natin, na mahita naman sama at matuwid, alam na po ng Diyos. At tanda po natin sa hatol, walang makakaiwas, walang makapagsabi na hindi kong ginagawa yan. So pagkat saan man tayo paroroon, kitang-kita ng Diyos. At ito ang keywords natin dito po sa Proverbs in chapter 5:21, no? Na nakikita ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ayan po. Dahil ganyan, ingatan tayo sa ating panalita, naramdaman, ating ginagawa. Iniisip man natin sa lahat ng panahon na ating buhay. Recorder po yan. Dadalhin po yan sa hatol, sa araw ng pagharap natin sa hukuman. Walang maidahilan natin sapagkat lahat ay hayag sa mata ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers, listeners. Dito po sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, and share, or subscribe. And don't forget, post natin ang notification bell, bell on natin para sa bawat araw palibagong video na ito po ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa tungo ng kaligtasan ay ating malaman. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers for Christ International. And see to us, grace, mercy, and peace be with us. By Jesus Christ. Amen.